Kung sasabihin mong iba na ang Gen Z, ang totoo niyan, iba na ang mga magulang ngayon. Mga Gen Z ngayon, napakapalad. Ang dami nilang freedom. Di ba, ang mga magulang ngayon, hindi na ganun kahigpit kung anong oras ka uuwi. Pwede bang may manligaw na sa'yo o may ligawan ka. Ito, dapat ang kursong pag-aaralan mo. Hindi na ganun ang mga magulang ngayon eh. Usually, nagdusa sila sa mga sobrang istriktong magulang nila noon. At sinumpa nila sa lahat ng puno ng kakawate. Hindi ko papalaki ng anak ko the way na pinalaki ako. Kaya bago ang style nila ngayon. Kaya bago ang Gen Z mo kasi bago ang paraan ng pagpapalaki ng magulang. Pero, ang dami nilang freedom. Ang point ko lang, gamitin nila sa pinakatama para hindi sila ma-damage for life while they are young. Pinalaki silang ganun eh. Sabi ko kasi, magulang yan. Reaction yan ng mga bata sa kung paano sila pinalaki. So, meron ding downside yung pinahirapan ako ng magulang ko noon. So, hindi ko papahirapan na anak ko ngayon. Yung sabi nga ni Balagtas, diba, ang laki sa layaw. Karaniway hubad, sabay tatmuni, sa hatolay salat. Masaklap ang bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. So, minsan sobrang loving naman yung mga magulang. Sobrang pinaginhawa yung buhay ng mga bata. Eh, alam mo, kailangan mo ng hirap eh. Kailangan mo ng pagtitiis para ma-develop ang karakter mo. Kita mo yung mga lumaki sa hirap, lumaki sa probinsya. Minsan 10, 12 years old pa lang, nandito na sa city, nagmamasukan. Pero walang palyaya ng kapapadala sa magulang every month. Kahit ang liit ng sweldo. Pero yung mga pinakalaki sa layaw, yun ang usually yung mga magulang na may mga tampong hindi masabi. Kasi parang insensitive. Meron kasing value yung lumaki ka sa hirap. Huwag naman yung lumaki ka sa karukhaan, kung pwede namang hindi ganon. Pero dapat kahit maginhawa kayo, kahit meron mo kayong means, ang mga bata dapat bigyan ng konting hirap, responsibility sa bahay. Yung household chores, kahit meron ka isang batalyong katulong, dapat may household chores. Character development yun eh, hindi lang yung labor. And there is something very mysterious about going through suffering. It usually makes you a good person. Sometimes it breaks you. Nasa sayo yan if we will make it break you or make you. Pero mostly, pagka hindi naman sobrang talaga nakakagiba ng buong psyche, mabuti yung may konting pinagdaranasan ng hirap. Mas nagiging empathic sa iba. Mas marunong makiramdam, marunong makisama. Eh ngayon luha ng luha eh. Kasi nga, yun yung culture na eh. May advantage, may disadvantage. Na meron naman kasi talaga marriages na napaka-disadvantageous to one of the two. Sa ganun, hindi ko pinapayo na magtiis ka hanggang mamatay ka dyan o magkadurog-durog ka. Laging hinahanap ako ng parang kung at least mag-distance ka ng konti. Kung talagang magkalapit kayo, lagi ka nasasaktan. Or kung wala ng sarili kang buhay, kasi buhay na lang niya ang mahalaga at ikaw, tool ka na lang. I always encourage, especially Muslim women, okay, don't get out of this marriage, but make a life of your own within this marriage. Hindi mo kailangan para maging buwan na umiikot sa earth. Hindi mo kailangan maging satellite ng asawa mo. Lumikha ka ng sarili mong buhay sa loob ng bakuran ng inyong pagiging mag-asawa. Kasi may sarili ka ring buhay. Dapat mo niyang ipamuhay. And usually, I encourage women, kumita ka ng pera mo. Kasi marami mga babae, nagtitiis na lang kahit anong mangyari kasi wala siyang sariling income. Ngayon, kung meron siyang sariling income, nagtitiis pa rin siya, alam mo, choice niya yun. Pero kung wala siyang income, nagtitiis siya, hindi mo na malaman kung choice niya o napipilitan lang siya. So I encourage especially the weaker party to be strong. And in most cases, in our society, usually it's the woman who becomes weaker, especially financially. Kaya yung gusto natin, wala po akong trabaho, sa bahay lang ko. So, tumigil ka sa sinasabi mo. Ang dami mong trabaho. Ikaw nga yung tubero, ikaw yung nurse, ikaw yung caregiver, ikaw yung engineer dyan, ikaw yung janitor. Sa gabi, prostitute ka pa, ganyan-ganyan. So, ang lahat na ikaw na, tapos sasabihin sa akin, wala kang trabaho. Wala lang siyang sweldo. Iyon ang dapat na niyang sabihin. Kaya pagka yung mga iba nga sobra kasing mababa ang tingin nila dahil asawa sila, wala silang trabaho. Sasabihin ko, alam mo, di sumisiping sa'yo asawa mo, sisingilin mo lang. Ubus ang sweldo niya. Kaya huwag kang papayag na sinasabi niya, kita ko yan, pera ko yan. Sabihin mo sa asawa mo, lahat ng ito ay sa akin. Ito lamang, below my belt, ang sa'yo. Ako, di ba clear? Parang mapaflatter pa yung guy. Ay, at least akin naman pala yung below the belt. Pero may ito lahat yan akin. Ako ang may bahay. Dapat mag-assert ka eh. Huwag mo pinapayag yung lalaki na sabihin sa'yo, ako nagtatrabaho, pera ko yan. Hindi mo pera yan kasi kung hindi ka tayo pinaglalaba, hindi ko naalagaan ng mga anak mo, hindi ka makakapasok sa trabaho, hindi ka kikita. Gusto ko yung mga babaeng lumalaban sa ganyan. Hindi ako magtuturo na submit, yung mga ganyan-ganyan. Kasi culturally nung araw, sa biblical lands kasi, yun ang culture nila, mag-submit ka. Pero culture changes. The morality, basic morality does not change. God does not change. Pero yung culture changes. So makikita mo rin na huwag kang laging sabit na sabit kasi may buhay ka rin eh.
hindi naman kasi nila alam usually na maghiwalay sila. Pag na-inlove kasi yan, akala niya yun na ang buhay, lahat-lahat. Until next week, biglang, iba pala. Wala naman siguro nagre-relasyon na balak na lang makikipag-break mo nila. Sa simula, akala nila yun na. Kaya lang, dahil sobrang laki na ini-invest nila, ini-invest nila yung pati sarili katawan nila, nagpapangkin na sila agad-agad, malaki tuloy ang lugi pagka hindi natuloy yung relasyon. Kaya dapat sabi ko, dahan-dahan na pag-i-invest, yung calculated risk. Lagi ko sinasabi yan sa mga girls, huwag ka muna tumihaya, anak. Medyo hayaan mo, tagalan mo muna yan dahil once mong naisuko yan, wala ka na isusuko bukas kasi tapos na. So, kailangan medyo mag-hold ka ng konti dahil hindi mo alam kung magtatagal ba yan or not. Life is short. Huwag mong sayangin sa reklamo, sa himutok, sa panghihinayang, sa paninisi, sa paglulungkot-lungkutan dyan. Kaya yung mantra ko, minimize pain, maximize pleasure, and do the most good. Every time na meron kang pwedeng tulungan, gawa ng mabuti